Lord, Father God, patuloy po rin kaming nagpapasalamat sa isa po Lord, binigay niyo po Lord sa aming Sunday para kami po Lord tayo makapagtipon-tipon at makapag-aral po Lord sa salita. Salamat po Lord sa napakinggan po Lord namin sa salita. Salamat po Lord sa inyo. Gawa po Lord, ito po Lord mga bagay nito. To be Lord, to remind us Lord God, to go to the harvest field Lord God. And magkaroon po Lord kami ng heart to pray and to go Lord God sa pursuit Lord God sa amin. Lord, as we continue Lord to study, ngayon po Lord, Sunday school ito, makapuloy kayo po patuloy Lord na magbigay po Lord sa amin ng talino at ng paunawaan sa inyo po Lord. Jesus name pray, Amen. Amen. So, bear with me po, kasi yung, bear with me po. Yung pag-aaralan natin ngayon is medyo ano po siya, hindi po tayo mga-apologetics, pero pag ganun yung slide siya, papunta po ng depending bakit ka naniniwala sa Biblia. Yung topic po natin is claim of the Bible. Ano ba claim ng Bible? Bakit po ba pinaniwalaan yung Biblia? At ano po ba yung hawak natin na paniniwala sa Bible? So, ayun po yung ating pong topic for today. So, yun pa next. Punta po muna tayo sa ating mga key verses. Key verses po natin is, tatlo lang po itong key verses na ito. Yung first po is, first po is Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, prevailing the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Nasusunod po sa 2 Timothy 3:16-17. All scripture is breathed out of God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped of every good work. Yung pinaka-last po is 2 Peter 1:22. There is no prophecy has ever produced by the will of man, but man spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ayun po yung ating pong mga verses ngayong araw na ito. So, yung first part, yung overall topic kasi, sa mga susunod po na mga teachers po natin, yung pinaka-head topic po nito, kasi subtopic po usually discuss natin. Pero yung pinaka-head topic nito is the reliability of the Bible. Bakit ba sinabi na reliable yung hawak-hawak nating Biblia? Naniniwala ba kayo na reliable yung Bible? Diba? So, na-question ba natin, bakit mo sinabi na reliable yung Bible? Anong meron? What's with the Bible? Why was it? Bakit siya naging reliable para sa ating buwan? So, ayun yung introduction po natin. Yung Bible, kaya siya sinabi natin na reliable as we go along, yung ating po is the claim of the Bible. Ayun yung ating pag-usapan. Pero bago natin pag-usapan yung claim, saan ba nanggaling yung Bible? Meron dalawang way that God reveals Himself to man. Yung first way is yung natural revelation. Naranasan nila bang lumabas ng bahay at namangha sa ginawa ng Panginoon sa mundong ito? Pag nagpupunta po tayo sa dagat, na-amaze ako sa dagat. Alam niyo kung bakit ako na-amaze sa dagat? Kasi pag tinignan mo yung dagat, sa dulo ng, akala mo yung dulo ng dagat, palaglag ka. Nung bata ako, pag nasa imagination ko parate, yung dagat, pag natatnan mo yung dulo ng dagat, yung mga dinosaurs. Ganyan yung imagination ko. Mawawala ka magpunta ka sa journey to the center of Earth. Ganun mo siya naiisip. Pero kahit nakakatakot yung dagat, nakakatakot po siya kasi pag pumunta ka yung lalim ng dagat, yung laki ng wave niya, napapagod ang dagat. Pero pag ikaw ay mag-dive, yung mga nakatira doon, yung mga isda, ay alam mo yung simple gagawin pag pupunta tayo sa Pansol. Bakit nalibig si Pansol sa the best beach in the world? Abaksa! Pag pupunta tayo ng Abaksa, may maliliit di bang isda. Pag makita mo yung maliliit na isda, nakakatawa silang tignan. And everything na nakikita mo doon is created by God. Hindi lang was, is created by God. Pagdating po ng gabi,
Pag tumingin ka sa bituin, you'll be amazed how God created everything. Sa katawan pa lang natin, nakaka-amaze yung katawan. Di ba po? Yung ngipin mo, kung sumakit yung ngipin mo, pati ulo mo sasakit. Di ba? It's amazing how God created all of us. And His creation Himself declares kung paano siya ginawa. Nagla po sa Psalms 19:1. The heavens declare the glory of God, and the sky proclaims His handiwork. Sa Romans 1:5 po, His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, has been clearly perceived ever since the creation of the world. And in the things that has been made, so they are without excuse. So, lahat ng pag nakikita mo, naiintindihan mo, sino ba yung gumawa nito? Paano ba ito dinesign? You would think, wow, ang galing yung gumawa. Ang galing yung gumawa at nag-create ng mga bagay na ito. Ayun po yung first part, natural revelation yung tinatawag. Yung second part is special revelation. Ano yung special revelation? It's the usage of the Word of God. Yung Bible. Yung hawak-hawak natin na salita ng Panginoon. This Word tells us more about how awesome and great God is. Yung salita niya po, yung Biblia, sinasabi kung gano'n ba kagaling at ka-amazing yung ating Panginoon more than dun sa creation na ginawa niya. Sino dito matakot ng bagyo? Diba? Sabi niyo sa Pilipinas, yung binabasa ko yung isang comment na nabila, the Philippines is very amazing. Tatlong bagyo. Sunod-sunod. Diba? Hindi kami nabasa. Hindi kaya ito na bagyo. Pero dun yung kaninang bagyo. Yung wala pong Sa laot yun. wala siyang, di ba, napaka-amazing yung creation ng Panginoon. The will that He has created, very powerful. Kahit maganda yung pagkagawa ng bubong mo, pag dinaanan po yan ang bagyo, doon matitest yung galing yung karteterong gumawa ng bubong mo. Kasi kung hindi siya magaling, hindi pa. Di ba? Pero yung ganong kalakas na hangin, yung bagyo na ginawa ng Panginoon, pag ginawa ka yung Biblia mo, mas malakas yung Biblia mo sa hangin. That's His Word. That's how special God is. Bakit sila naging special? Kasi sa creation niya, dinedeclare ko sino siya. Pero doon sa salita ng Panginoon, it's a personal relationship. Pag binabasa niyo po yung Biblia niyo, nakikilala mo personally kung sino ba yung Diyos na sinasamba mo. You can feel Him sa iyong buhay. Sa salita ng Panginoon, di ba po? Pag nag-devotion ba tayo, nararamdaman ba natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Pag binabasa ba natin yung kanyang salita, nakikita ba natin kung paano gumagawa yung Diyos ng kanyang mga miracles sa ating buhay? Di ba? Truly, our God is a personal God when it comes to His Word. Kaya sinabi nga po, special revelation. Bakit special? Kasi special yung pagpapakilala ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa kanyang salita. Kung baka nung kung devotion ko, hindi yung pwedeng i-devotion ng hindi yung ma-reveal kay mama na ay ganito yung revelation. Doon po ako naniniwala. Kasi kahit po tayo sa preaching ng pastor, kakikinig lang po natin ang preaching ng pastor. Iba yung message na kahit pare-parehas po tayo na napakinggan, iba yung tatama sa akin ng message. Iba po yung tatama sa ibang tao ng message. Iba po yung way ng salita ng Panginoon kumahawak sa buhay natin. That's why it is special. But now, the question of the specialty of the Word of God is this. Bakit siya naging totoo? Anong claim ng Bible? Diba? Kaya kami ko po kayo itanong, medyo magiging para tayong apologetics, pero nandito po si Joel. Kung meron po kayong gusto ng apologetics, kay Joel po kayo naman. Pastor. Pastor! Yan po, si Pastor, si Joel po. Apologetics is the way to defend your faith. Pero marami naging questions sa claim ng Bible. Ano bang meron sa Bible? Bakit siya naging totoo? And I will use yung passages po natin ginamit para po ma-defend natin yung Bible. Yung first na passage na the claim of the Bible is that yung first part of this, the claim of the Bible is
Wala din. Wala. Yes, okay. Ayan. Ayan, Hindi magbabago. Sorry, mali po yung verse. Napangbaliktad. Dapat po yan, ano yan, yung Psalms, dapat yan. Next mo po yan na slide. Bible verse. So, baliktad po. Okay lang yan. Okay lang. So, gamitin po natin itong yung Psalms 19 verse 7. Buksan nyo na lang po yung Bibles natin para makita natin yung Psalms 19 verse 7. Sabi na sa Psalms 19 verse 7, di ba? The law of the Lord is perfect, freeing the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. This verse is very simple na verse. Kaya nga siya naman. Pero bakit nakasulat dun sa presentation is, it's life-changing. Yung sinabi, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Sino po dito nakaranas na sa kanyang buhay na down siya? Wala siyang ibang matatakbuhan. But nung nabasa mo yung salita ng Panginoon, nabuhayan ka, nagkaroon ka ng pag-asa sa iyong buhay. Alam ko po, marami dito sa atin ng broken heart. Marami dito na before mo makilala ng Panginoon, hindi mo alam yung buhay mo. Yung isang example para umalis na kasi si Tatawin. Si Kuya Ambet. Pag malaman niyo po yung life story ni Kuya Ambet medyo parang ayoko umupo sa katabi niya Pero kung nakilala niyo yung Panginoon, like, nag-turn around yung kanyang buhay. No other thing sa mundong to that could give you a 180 turn except the Bible. It's a very hard thing to do. Prison systems, yung mga napupunta po sa preso, ilan yung napupunta sa preso na nagiging repeat offender? Bumabalik sila sa preso. Corrections. Pagko-correction, lalagay sa ganitong klaseng case, lalagay sa ganitong klaseng therapy, lalagay sa ganitong klaseng bagay. Pero yung mga ganong klaseng bagay, they do not change you They only sustain you. Ano ibig sabihin ng sustain? Nakahang ka dun sa mga bagay na yun. Pag nawala yung mga bagay na yun, may possibility ka, bumalik. Pero sa salita ng Panginoon, yung mga tao po na nakakilala sa Panginoon tuluyan, bibihira. Yung tuluyan ng tao na nakakilala sa Panginoon, actually hindi nga bibihira Lahat po sila talagang nagbabago yung kanilang pananampalat, yung kanilang buhay. Yung kwento ko ni Pastor, si Pastor Bonus, dati pumapatay. Ano ngayon ginagawa niya? Pumapatay lang. Mga papatay ng laman. Ngayon, ano ginagawa niya? He's surviving. Binabalikan niya yung Panginoon. Si Kuya Abner doon, anong ginagawa niya? Marami siyang ginagawa masama. Pero ba yun, anong ginagawa niya? Dinedeclare niya yung Panginoon. Kung sino siya. The Bible is life-changing. At wala namang iba. Na ganun yung existence niya. It revives the soul from lifeless to life, from hopeless to being hopeful. It is very powerful in those times. Kahit yung uhaw na tao na walang-wala na, pag naintindihan niya yung salita ng Panginoon, hindi na siya nag-thirst. Totoo yung sinabi ni Lord na si Jesus Christ is the living water and you would find your provision upon Him. So, yung first claim natin sa Bible, the Bible itself is life-changing and you cannot find anything else. Yes, may supplementary na mga ginagawa. Hindi natin sinasabi na bawal ang therapy as a Christian. But yung mga parts na yun, nagiging kasama siya But the main thing that changes lives is the Word of God and how we have that belief in the Word of God. So yung first claim natin sa Bible, how life-changing the Bible is. Yung second claim po natin sa Bible is the Scripture, the breath by God, breath of God. So, yung sa 2 Timothy 13, 16, 17, sinabi niya po dito,
Palit mo lang po yan. Then sa 2 Timothy 3:16, sabi naman niya, all scripture is breathed out by God and profitable by teaching, of reproof, of correction, and training in righteousness. So, paano natin nasabi na breathed out by God yung Bible? And parang yung tao naman yung nagsulat. Diba? Tao naman po yung nagsulat. And pagbabasahin mo yung Bible, maraming mga may tawag kami dyan ni na Joel. Ang tawag natin yung katulad ng Red Sea. Yung naging Red Sea. Mga errors sa writings. Kasi yung parang siyang errors eh. So, actually error po talaga siya. Kasi dapat mga typo, dapat po reds, dapat Red Sea siya, naging Red Sea siya. Kasi yung way they write the Bible before, they're writing it paragraph. Tama nga, di ba? Paragraph by paragraph siya sinusulat. So yung scribe, yung nagsusulat po ng Bible, pag napagod sila, sipin nyo kandila. Kandila, tapos nagsusulat ka. Pag napagod yung kanilang mata, iiwan nila yung sulat nila. Kasi continue nila the next day. So pag hindi mo na natandaan sa dami ng sinulat mo, saan ka nagsusulat? So, magiging karoon ka ng error. So yung question pa natin, bakit mo sinabi na breathed by God to, samantalang may mga errors yung Bible? We need to understand, yung salita po ng Panginoon is not made by man, but is inspired by the Holy Spirit. Yung Diyos, yung Holy Spirit yung nagbigay sa kanila ng wisdom to write those things. Bakit tayo nagkaroon ng medyo magiging apologetics po ito? Bakit yung Bible may tinatawag tayong canon? Yung Bible na hawak-hawak natin is canon. Bakit tawag natin sa kanya canon? Kasi meron historical time, may time frame, kaya siya na-add sa Bible. Yung isang example mo, bakit Matthew, Mark, Luke, John, yung sinulat, samantalang sa history, nalaman natin na marami palang mga gospels pa ng other na sinulat yung mga disciples. Bakit ayun yung mga nasa Bible natin? Because they are the ones na malapit, napakalapit nila sa time na nabuhay si Jesus Christ. Bakit siya naging malapit? Hindi siya chismis. Totoo na sinulat nila yung mga nangyari habang nangyayari ito, or sinusulat nila ito habang buhay pa sila. Kasi yung discrepancy po ng writings nila is within like 100 years. Ganun yung discrepancy ng findings of teaching. So doon mo makikita na, okay, kaya pala yung Bible natin canonized kasi totoong experience nila yung sinusulat nila. And yung very amazing thing about the claim of the Bible, and bakit natin nasabi na pero mamaya po, makikita natin isa sa mga examples. Bakit natin nasabi siya na bread from bread siya? Nung time na mga, yung time po na ina-atake yung mga early Christians na mga Jew, meron nakita na mga sulat, mga Old Testament writings na nasa isang taas ng mundo. Ang ginagawa ng mga Christians kasi pinapersecute sila as a Christian, nagtago po sila sa mga parang kuweba na nasa cliff sila nakatira. Dala-dala nila mga parcels, mga old, mga sinulat nila mismo na mga salita ng Panginoon, mga old teachings, yung mga early letters of Paul, nandun, nakatago, doon sa gilid ng cliff. And they were reading those things while they were being persecuted. These things are the reason kung bakit sila lumalakas pa, bakit sila nagawang mag-survive at those times. Hindi ba kayo kinikilabutan? Yung hawak-hawak mo na Biblia, from persecution to now, it survived. Diba? Kung ilang beses po nagkaroon ng tribulations, binasa po ninyo yung Book of Job, nagkaroon po tayo ng Bible study about it. At nagkaroon na rin po ng Bible study about kay Jeremiah and how yung persecution na nangyari sa mga Israelites. And yet, tayo ngayon, kaya siya nasabi, we are very blessed. Nababasa natin yung history na nangyari sa kanila. And how God moved inside their lives.
Hindi natin na-experience, pero nakikita natin paano ba kumilos yung Panginoon sa kanilang buhay. And, pag binasa natin ito, nararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay. Babalik tayo doon yung kanina, it's very life-changing. Yung history ng Bible. And you cannot say na, hindi naman siya gawa, may maraming errors, gawa-gawa lang siya ng tao. But if it's not from God, yung kung parang sinasabi, kung hindi siya galing sa Diyos, bakit magbabago yung buhay ng mga tao? Tulad na sinabi ko sa 2 Timothy, bakit nakokorek yung mga tao na ayaw magpakorek? Bakit nagagamit siya sa bawat aspeto ng buhay natin? Diba? Only the Word of God can do that. Kasi bread from bread siya, galing siya sa Panginoon. Galing siya sa Diyos. Therapy, sorry kung ginagamit ko yung therapy ngayon kasi ayun yung next victory para sa mga generation namin pag nag-trauma. May trauma na kasi kayo that's the reason kaya ganyan yung childhood trauma, and they would always tell you to go to therapy. I'm not telling you na masama yung therapy, I'm telling you na mabuti siya. It's a medical, hindi po masama magpa-doktor. Ayun po yung maratang sinasabi. Pero, iba yung power ng Bible sa therapy. Iba yung recovery mo sa Bible. And only the Word of God can fix you. It's very it's very supernatural kung paano nag-move yung Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin hindi siya breath from God. It's very supernatural kung paano ba kumikilos yung Diyos sa ating buhay. It doesn't mean na yung hindi sinabi na hindi yung tao ko sinabihan, kundi in-inspire siya ng Panginoon paano isusulat yung kanyang salita. Kaya yung Bible natin, treasure how you read your Bible. Histories and maraming nangyari for us to have that Bible na hawak-hawak. So that's the second claim. It's breath from God. It's from God. Yung salita ng Panginoon. Galing siya sa yung Bible na hawak mo, it's from God. Wala na kung iba pa na magagamit. The third po, historical proof of the Bible. Bakit ko sinabi historical proof of the Bible? Meron akong link na nandito po. There are many evidences of the Old Testament in the Bible. Shift lang tayo ng sandali. So, isa dito sa example na gagamitin po natin is yung claim about kay King David. Yung isang example, for example, in 1993, there was no proof of the existence of King David. Meet si David. Walang naniniwala na totoo sa anthropology, walang naniniwala na totoo si David. Bakit? Kasi nakasulat siya sa Bible. And the Bible is mythological daw yung Biblia. Para siyang story na si malakas at maganda. Mga mythological ng Pilipinas. Pero, ano sinabi dito? Even in Israel, the nation prior to Solomon. But in 1993, archaeologists find the proof of King David's existence outside of the Bible. In an ancient mount called Tedan, in the north of Israel, words can be carved into the chunks of basalt, which translate to the house of David and king of Israel. This was proof that David was more than just a legend. Sa history, ito po, isang history to ay 1993, nakita nila na hindi pala katang-isip yung house of David. Totoo pala, si David, meron pala talagang hari na David, and he is the king of Israel. Before, hindi sila naniniwala. Ngayon, kung nakita nila ito, sila ay naniwala. Persians and Babylon, the history of alignment, kung kailan nangyari itong mga bagay na ito, i-verses mo siya sa Bible, halos match na match sila. The stories sa Old Testament, tumatama siya. Hindi siya lumalayo. Nangyari ito sa ganito, inatake sila sa ganito, and truly may kita mo sa history, totoong
nangyari itong mga to. And until now, marami pa rin nakikita evidences na totoo yung Biblia na pinapaniwalaan natin. So this is the claim of the Bible. Historically speaking, totoo yung claim ng Bible. So yun nasabihin ng mga tao, yung Old Testament lang yun. Oh, how about the proof of Jesus? I want to talk about the story of the testimony of, sorry kung medyo naging, testimony na tayo. Testimony of Flavian. Isa siyang writer. Nabi dito. Flavius Josephus was the first century Jewish historian to prove external information on some people and found events in the New Testament. Si Josephus ay isa siyang general in Galilee where Jesus ministered. Si Jesus Christ, nag-minister siya sa Galilee, di ba po? And kakilala niya si Jesus Christ. Bakit nasabi na kakilala niya si Jesus Christ? Because he was there. Siya yung naging general ng time na yun. And anong ginagawa niya? He's keeping contacts with the group such as the Sanhedrins and those who were involved sa trial ni Jesus Christ. During his crucifixion, siya yung nagsulat kung ano yung mga tao, yung mga testimonies, yung mga nangyari during the trial of Jesus Christ. Kaya ang tawag nito is the testimonies of Flavian. He wrote everything about sa trial ni Jesus Christ. Kung anong nangyari, walang oras, kung bakit ganito. And hindi lang po ito nag-isa. Marami pang testimony about Jesus Christ. May 53-minute YouTube video na ginawa yung isang YouTuber. Kaya he ends up believing in Jesus Christ. Kasi na-realize niya, itong mga tao to hindi to Christians. They were not Christians. They are old people who believe in the God of Rome. And yet, they wrote about Jesus Christ. And how, after his death, the people, the followers of Jesus Christ, took the courage to go out of their homes and rebel. Grabe yung word, rebel against the Roman Empire. Aren't you? Medyo kinilabutan naman yung diba? This is how truthful, this is the claim of the Bible that you are holding today. Historically speaking, the Bible is true. It can change your life and it is read by God. My dear brothers and sisters, huwag natin itago lang yung Biblia natin sa cellphone. Huwag natin itago lang yung Bible sa isang lugar at makolektahan ng alikabok. The book that you have right now is a very powerful book. Tandaan mo natin, this book is the reason why slavery na-abolish yung most parts ng slavery. Bakit yung prostitution naging kadiri? It turned the world upside down. That is our claim of the Bible. Ayun yung pinapaniwalaan natin. It put the world upside down. Binaliktad niya yung mundo. How Rome, from believing in pagan gods to having one belief unto God. And how we receive it. Paano naging socialized, paano naging civilized yung Biblia. One of the things that I would always tell people is that without Christianity, kung hindi nakuha natin yung Biblia at kung hindi nagkaroon ng Biblia, wala tayong hospital ngayon. Tinatanong nyo, anong relation ng hospital at saka ng Christian? Kasi before po, walang charity. They don't do charity for the sick. Pag may sakit ka, anong ginagawa sa'yo? Separate ka.
Kung mayaman ka, may pupunta sa iyo ng healer. Pag wala kang pera, bahala kayo. But because may mga Christians na nag-take care sa may mga sakit, kasi sinabi ng Bible, take care. Anong kanina pinag-uusapan natin? Yung preaching ni Pastor? Good Samaritan. Dahil may mga Kristiyano na nakita yung story ng Good Samaritan at may mga doctors na Kristiyano na sinabi nila, ay hindi tayo pwedeng maging ganito lang. They created a hospital. Kaya noon, mga hospitals malapit parati sa simbahan. Bakit? Kasi doon nila sinusugod yung may sakit eh. Wala namang ibang papasok dyan eh. Wala namang ibang mag-accept sa kanila. Kaya mostly ng mga simbahan nakasulat santo. Kasi historically, hospitals were created by Christians and nothing else. That's how powerful, that's our claim. That's how powerful the Bible that we have now, dear brothers and sisters. Kaya huwag natin basta-basta lang yung ating pagkakas. So, ayun po yung ating sorry Pastor, sumobra ko na dito. Pero, ayun po yung ating topic about sa the claim of the Bible. And, I hope po meron tayong nakuha that we could at least defend yung claim natin sa Biblia. So, tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord. Truly, Lord God, you are a very powerful and awesome God, Lord God. Nagpapasalamat for kami dahil you have given us such a powerful word, Lord God, na binigay niyo, Lord, sa amin. Yung salita po, Lord. Nawa po, Lord, sa amin, Lord, buhay. Ito po, Lord, salita ninyo ay parati po, Lord, namin hawakan, Lord God. Sa kung naman po, Lord, listado ng aming po, Lord, buhay. Hindi po, Lord, namin ito makita ng mga text lamang po, Lord, kundi po, Lord, makita namin ito that every word comes from you. And every word can change our lives. And how you change yung mga tao before us. I know, Lord, na kaya nyo rin, Lord, kaming ganun. And make us, Lord God, remind us, Lord God, how powerful your word is. Sa amin po, Lord, pagpa-practice, nawa po, Lord, ito po rin ang ipatanda niyo po rin sa amin, that we are going to sing for such powerful God. Sa amin po, Lord, pag-alis, that we would be reminded how wonderful you are, truly sa amin po, Lord. Lahat po, Lord, ng ito ay nilalapit po, Lord, namin sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.